yan. Ang kanyang end diastolic pressure ay 15. Medyo mataas yan. Pero mga CCU nurses are trained to deal and monitor and assess our cardiac patients. Alam nila yan kung ang pasyente nagde-develop ng complication. Alam nila yan. And even before that, kaya sila toro ang kanilang assessment at saka monitoring, etc. So, they're trained to do the job. So, wala tayong problema dyan. Okay. Next. Ngayon, tignan natin ang pagbabago ng kanyang ECG matapos malagyan ang pasyente ng kanyang baradong OM ng stent. Okay. Per protocol, after 30 minutes to 1 hour, nire-repeat natin ang 12-lead ECG. Okay. Ito ang nakita natin. Yung kanyang lateral leads, yung ST elevation niya, bumababa na. Oh, that's very good. Magandang balita yan. Maganda. Very nice. Kasi ST elevation mo, nagbago, bumaba. So that's very good. Ngayon, tingnan mo naman doon sa ating inferior leads. Okay? So nakita natin doon sa inferior leads natin. Okay, let's see. Okay. So yung ST segment niya, hindi na elevated. Okay, isoelectric line ang lead to yung kanyang ST segment. Yung ST segment ng ating ABF, isoelectric line. So that means wala tayong inferior involvement. Ang focus talaga, ang naging culprit natin dito, yung OM affecting yung lateral side ng ating left ventricle. Okay, so wala tayong involvement sa inferior part of the heart. Ang talagang problema natin dito ay the lateral side of the heart. Okay, caused by ng ating blocked obtuse marginal. So pagkatapos ng 1 hour and a half, inulit-ulit natin yung ating ECG. Itong nakita natin. So yung B5 and V6, yung ST elevation nila, patuloy ang kanilang pagbaba. So very good news. So that means successful ang ating revascularization using a stent kasi nagbago yung mga ECG natin for good at nawala din yung ating inferior involvement. So very good. Okay. So sa ngayon, tingnan natin uling ECG natin. May nakita ba kayong Q waves? Wala. So wala. So wala tayong mga infarction dito. Ito mga ST elevation na ito yung pag hindi mo inattend agad yung pasyente at hindi ka nagbukas agad ng baradong arteries. Ito, baka hindi mo na ma-reverse ito. Kasi magde-develop ka na rin ng mga Q waves mo, etc. Pag pinatagal pa o nadala siya ng late sa ospital. Ito maagang pagdating niya. Maganda yung ECG niya. Wala ka makitang Q waves. So that's good. So ang ano nito, anong benefits ng maagang pagdating sa ospital? Ang evolution process ng STEMI natin is shorter. So yung evolution process ng STEMI mo, pag dinala yung pasyente ng maaga sa ospital, mas maigsi. So ibig sabihin, pag mas maigsi yung evolution process natin, dahil binuksan natin ang blocked artery, nag-resume ka kasi ng blood supply na sa lateral side. So once na inopen mo itong obtuse marginal ito na barado, you open the artery yan, nabuksan mo yung artery yan, nag-resume ka ng blood flow na doon sa lateral side of the left ventricle. So the evolution process will be shorter. So yung mga cells alive at wala ka pang serious complications. Yun ang kagandahan ng maaga na pagdating sa ospital na nalagyan agad ng stent ko ano man yung bara doon sa mga coronaries natin. Okay. Pero mayroon pa tayong problema. Nakikita nyo, o nga, nalagyan na natin ng stent itong blocked obtuse marginal. Nag-revive na tayo ng blood flow sa lateral side of the left ventricle. Okay, so, okay, success. Nakikita sa mga ECG natin, maganda. Pero paano naman itong dalawang vessel na ito na may occlusion? Usually, pagkatapos ng angiogram, at talagyan na ng stent ng doktor yung kanyang blocked obtuse marginal, at alam niya na mayroon pa tayong mga vessels na blockages, inirefer ng interventionalist cardiologist ang pasyente sa isang cardiovascular surgeon. So yung cardiovascular surgeon, ang gagawin niya, i-review niya yung angiogram picture, pupuntahan niya ang pasyente, kakausapin niya, aalamin niya mga history, etc. Ngayon, sasabihin ng doktor, yung cardiovascular surgeon, kung ano ang best option for the pasyente. Kung anong magandang option sa pasyente, sasabihin niya. Pag sinabi niyang ikaw ay ika-CABG, means coronary aortic bypass graft, explain niya yon, yung benefits at saka yung risk ng surgery. So yung benefits ng procedure at saka yung risk ng procedure, sasabihin niya pasyente. Pag sinabi niya naman na hindi pwede i-CABG at sasabihin niya ang best option sa pasyente ay PCI,
yung cardiologist na lang ang mag-elaborate further kung bakit kailangan ng PCI ang pasyente. So, ang option is either ikakabis ba ito or mayroon siyang stent insertion doon naman sa ibang blockages. Okay. So, ang gagawin ng cardiovascular surgeon, isusulat niya yung kanyang consult doon sa progress notes ng mga doktor. Susundan niya ng printout. So, mababasa naman niya ng cardiologist kung anong sinabi ng ating cardiovascular surgeon. Minsan, pag binibisita ng mga cardiac surgeon mga pasyente, tinatanong namin yung mga doktor, what do you think, doctor? Sabi, kailangan natin ng cabbage ito, ganito, ganyan. Alam na namin agad. Pero usually, pag dumating na sila, binabasa na namin agad yung kanilang isinusula doon sa kanilang progress note. At inaabangan na lang namin yung kanilang print out na consults. Okay. So let's say, yung pasyente na-reject. Sabi ng doktor, hindi, mamanis na yan ng stent. Huwag na natin itong i-cabbage. Let's say lang na hindi cabbage ang naging option. So, ang gagawin ng cardiologist, kakausapin ng cardiologist yung pasyente at sasabihin na uli na kailangan malagyan ng stent yung mga bara. Kasi pag hindi mo to naagapanan itong mga blockage na to, posible pa rin na mag-heart attack uli yung pasyente natin. So, delikado. We're trying na masave natin yung heart muscle ng pasyente natin. Okay? So, kung option cabbage. Kung option PCI, magkakaroon siya ng part 2 ng kanyang stent insertion. Okay. So, yung isusunod natin na video rito ay isa ring lateral STEMI na mayroong tayong problema sa anatomy ng coronary arteries ng pasyente. Okay. So, maraming salamat. Thank you.